Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Miyerkules, mga residente sa flood-prone areas ginapaalerto sa posible epekto sang malain nga tiyempo. La Nina maeksperiensya sa pungsod sa Setyembre tubtob Disyembre sunod sa pag-asa. Pila ka banwa kag syudad sa Negros Occidental naka-eksperyensya sa pagbahabangon sa mamunog nga ulan. 49 million pesos slow protection repair kag clearing sa waterway sa Pavia, Iloilo. 7 ka bulan nga delayed sunod sa DPWH 4th Engineering District. Lalaki nga may dalang kutsilyo nagtugas ang alarma sa barangay Ungka, Haro. Duha ka grade 10 students na aktuhan nga nagagamit sa marijuana sa sulod sa Bulutuan sa barangay Sumag, Bacolod City. Kag 11 ka individual, laki pang 8 ka estudyante, ginkagat sa ginapatihan idubuang sa San Lorenzo, Guimaras. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, pila ka mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental ginbaha bangod sa mamunog nga ulan. Samtang 2 tubtob 4 ka bagyo posible magsulod sa PAR sa Setyembre sunod sa pag-asa Iloilo. Mga residente nagapanghanda na sa posible epekto sa maulanon nga tiyempo. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Tagbak, Haro, Iloilo City. John? Jert, naka-eksperyensya sang pagbaha ang pila ka bahin sang Western Visayas kag Negros Occidental sang tinilekdan nga bulan bangod sa malain nga tiyempo kag posible nga maliwat ini sa amuman nga mga areas bangod sa pagsulod sang La Nina nga natalana sa bulan sang Setyembre tubtob Disyembre. Nagdeklara sa suspensyon sang face-to-face classes ang pila ka mga LGU sa Negros Occidental bangod sa na-eksperyensyahan nga malain nga tiyempo. Wala sang klase sa tanan nga level sa mga banwa sang Isabela, La Castillana, Kawayan, Hinigaran, Candoni, Hinubaan, Ilog, Binalbagan, kag mga syudad sang Himamaylan, Sipalay kag Kabangkalan. Nagpasalig ang DepEd-NIR nga hindi maapektuhan ang pagtuon sa mga estudyante kag nag-shift na sa alternative delivery mode. Sa sining nga video makita nga tagahawak ang tubig baha sa barangay Binikil, Kabangkalan City. Naggamit pa sang rescue boat ang CTD-RRMO agud makuha ang mga residente. Sa banwa naman sang ilog na stranded ang pila ka mga motorista bangod sa madalom nga tubig sa barangay Vista Alegre. Sa Sipalay City naman hindi maagyan ang iningadanan sa barangay 4 matapos matiphag ang porsyon sang duta. Nagpatigay na sang clearing operation sa lugar. May na-monitor na kita or na moderate to heavy rains man, especially sa southern area, and the rest of Negros Occidental as of now is mostly cloudy to light rains lang ang naka-experience. Sang tinalikdan nga bulan nagdangat sa hawak ni Manong Ernesto ang baha sa guwa sang Ilapuloy-an diri sa barangay Tagbak, Haro, Iloilo City bangod sa mabasko nga epekto sang habagat. Subungan nagainula naman nagapanghanda ng iya pamilya. Prepara lang yan nga makastock lang kami sa pagkaon na namon kay hindi pa kami kagwabi. Parehas na may emergency is ay hindi ka kadali-dali kagwa kay tungod sa baha. Ginabisuhan naman sang Pag-asa Iloilo mga komunidad sa mga low-lying kag flood-prone areas nga mag-aligmat. Ilabi na nga posible magsugod ang short-lived La Nina sa madason nga bulan tubtob Disyembre. As early as September up to sa season sang October, November, December, no possible na nga within that mga month is may La Nina kita no nga short-lived lang man butsilingon mas dasig lang siya, hindi siya magdugay. Bangod sini posible ma-experience na mas mataas nga mga pagbaha kung magbubo ang mamunog nga ulan. 2 4 ka mga bagyo naman ang posibleng magsulod sa Philippine Area of Responsibility sa bulan sang Setyembre. Amo na siya nga preparahan gid nato no kay may posibilidad nga if may La Nina nga mag-occur is mas matamol ang mga accumulated rainfall nga madala nila, so mas dako ang tsansa sa mga pagbaha mga landslide na. Jert, posible nga maglain pa ang tiyempo. Apang suno sa Pag-asa Iloilo, importante nga preparado kag mag-aligmat ang tanan ilabi na ang mga nagapuyo sa mga low-lying, flood-prone kag landslide-prone area sa Western Visayas kag probinsya sang Negros Occidental. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye Kapuso John Sala.
Mga kapuso aganan kag Tigom River puno sang tigbaw kag layon sa tunga sang ginapahayag ongoing nga rehabilitasyon sang floodway sa Pavia, Iloilo. Proyekto ginapahayag 7 na kabulan nga delayed ang konstruksyon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Gwa sulod ang mga bako sa ining porsyon sang Barangay Takasaro bilang kabahin sang rehabilitasyon sang revetment sang floodway sa lugar. Magitan man nga mataway ang waterway sa floodway. Ini naman ang sitwasyon sa floodway sa Pavia, Iloilo. Puno sang tigbaw kag layon sa porsyon sang aganan kag Tigom River nga nagasablag sa dalagan sang tubig sa suba. Suno sa DPWH Iloilo 4th Engineering District, Enero 7, 2023 sang may natapos sila nga masobra 33 million pesos nga rehabilitation sang flood control project sa Pavia. Apang ang masobra 49 million pesos nga repair sang slow protection kag pag-clear sang waterway sa aganan kag Tigom River nga ginsuguran sang Mayo 2024. Ang wala pa sigapon matapos, tubtob sumong. Delayed na ini sang 7 ka bulan nga kunta ni December 20, 2024 pa natapos ang proyekto. Yung liquidated damages na per day of delay, Magkano yun, sir? 110% of unfinished work for every day of delay. Rest assured that the amount of corresponding delay will be charged to the contractor. Suno sa mga residente sang Barangay Tigom Pavia, ngayara sa igad sang dike, may gin-deliver kuno nga duta sang nagligad niya tuig. Apang natubuan lang sang hilamon, kag wala man napadayon ng proyekto. Nagpromisa sila sa amon nga balikan nila. Pero umaba until now wala nagdawa almost 1 year and 4 months now. Di mo dagin reklamo, way mo man na. Gasaka, tubig ka katipag lupa. Ganto po, kanuto pagbaha. Awas sa jaho. Panawagan sang punong barangay sang Tigom sa DPWH nga matapos na gilayon ang proyekto. Matumato niya ginabab, kung hindi, pagid na matapos, kinanlan matapos na para. Sunod sa DPWH, nagapadayon na liwat ang proyekto base sa pag-istorya nila sa kontraktor. Apang sa pag-usisa sang news team, wala sang nagaobra sa lugar. Ginahulat pa sang news team ang sabat sang Juan Piatos Builders Corporation nga kontraktor sang delayed nga proyekto. Nagahinyo man ang mga pumuluyo sang ungka-uno sa Pavia nga maklear man ang floodway sa ila lugar nga ginatudlo kausa sa paglala sang baha. Para lumuwag yung tubig. Kasi maraming mga damo-damong nagtutubo sa gilid. Amo na number 1 nga makaharang sang baha. Kaya yung kung kisa may mga troso na siya nga magsulod dira, hindi maka-flow maayo ang tubig. Base sa sumbong sa Pangulo website, 3 ka rehabilitation sang flood control projects ang natapos humaling 2023. Apang sunod sa DPWH 4th Iloilo DEO, wala ini sang ideya sa 2 ka proyekto nga nagabalor tanan sang masobra 47 million pesos. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Abiso mga kapuso, sensitibo ang kaundan sini nga balita. 45 anyos nga lalaki nga may dala nga kutsilyo nagtugas ang alarma sa barangay Ungka, Haro kagabi. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa sining nga video, makita na ang isa ka lalaki nga nakaluwab sang puti nga nagataya sang kutsilyo sa iyang aliyog. Ginatinguan ni negosyar sang otoridad. Ang lalaki ang nagtugas ang alarma sa mga residente kag sa mga tao nga nagalabay sa mga lugar. Magluwas sa posible halit nga iya matugas sa iya kaugalingon. Posible man ini makapanghalit sa iban nga tao. Matapos ang halos 1 ka oras, 3 yon nga narescue ang lalaki. Ginkilala ini kay Alias Japet, 45 anyos kag residente sang San Jose Antique. Gilayon ini nga gindala sa ospital matapos nakaangkon sang gasgas sa iya tiyan sang gin-rescue. Sa investigasyon sang kapulisan, antes ang insidente, nagpautwas ang lalaki sang problema sini sa pamilya sa isa ka security guard sang pribado nga patio sa lugar. Sa pagpangusisa sa kapulisan sa mga himata sang lalaki sa Antique, may ginasoprer kuno ini nga kondisyon nga nagatukar ilabi na kun ini ang magutman. 3 pa lang ini kadlaw sa syudad kag nagatrabaho bilang construction worker. Accordingly, ang naistorya ta ang iyang pamilya nga dapat hindi siya magutman, kag kay ti napabulong man gid siya kuno sang una pero tungod sang kapigaduhon hindi mamintinar ang iyang bulong. Sa karon, nagapabilin pa ini sa ospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Suno sa isa ka psychiatrist, dapat mangin kalmado ang publiko sa pagatubang sa kasubong nga sitwasyon. Dapat man insigida nga ma-report sa otoridad. Kung amo niya violent, potentially
violent ang isa ka tao. Ang una nato nga i-ensure is our own personal safety. Madistansya kita sa amo nga tao, tapos mga bully sa otoridad. Wala natin siya kinakomprontar, wala natin siya kinakriticize or kinahikayan. We want to appear like we want to help this person para makuha natin ang iyang pagsali. Suno kay Dr. Sirofia, realidad ang pagbalik-balik sa isa ka kondisyon bangod sa kamahal sang maintenance medicine. Gani abiso sini. I think posible natin mag-obra is i-link natin ang mga pasyente sa mga government hospitals para maka-avail siya sa mga free medical services or medication. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Madamo nga salamat, Jert, mga kapuso. Duha ka high school students nadakpan nga nagagamit sa marijuana sa sunod sa eskwelahan sa Bacolod City. Yaring balita exclusive. Sa video nga ini makita nga ginasapol sang barangay officials ang duha ka mga menor de edad sa sulod sang barangay hall. May maginikanan nga nagtambong upod ang guidance counselor kung opisyal sang Sumag National High School. Suno kay punong barangay Rodney Carmona, ang duha ka mga lalaki sa video, lunsay 15 anyos nga grade 10 students. Nakuha ng duha sang sachet isang marijuana sa likod nga bahin sa eskwelahan. Pinalagay na sa mga security sa mga school. Ano man lang itong nakakulongin, ano sa kamot, ang isa lantaw ang kamot, way unod mong isa makita, may mga sachet. Sunod sa pinakamay estudyante nga nakaistorya sa news team nga wala lang nagatubang sa kamera, nadakpan sa aktong duha nga nagagamit sang marijuana. Ginbay dalom na sa counseling ang duha ka mga estudyante. Ginkasugtan sa sinapol sa barangay ang dugang nga lihok sa eskwelahan agud hindi na masulit ang insidente. Nagpasalig man ang maginikanan nga hugot nga tutukan ang mga bata. Nag-sign sila sa aton nga minutes nga mga responsibilities as far as to be vigilant enough nga mag-supervise discipline sa kabataan. They are liable. Sila ang manabat sa consequences sang illegal activities caused by their children. So, wala na, naghatag sa pahayag sa news team ang mga ginikanan. Nagpaiway nga magpa-interview ang school principal ka guidance counselor. Wala pa man sa pahayag DepEd Bacolod City angot sa insidente. Matapos, mahibaluan ng report, wala naman malikawan nga magkabalaka ang pila ka ginikanan. Gabi managi na pangaralan sila nga, hindi sila mag-intrasa muna nga mga butang kay malain na. Hindi ka mo mag-intrasa na kay lain gina muna pagkalain sa inyo. Plano sumong sa barangay nga tutugan ang mga posible tambayan sa mga estudyante sa palibot sa eskwelahan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, layaw nga ido ginapahayag ng agat sang 11 ka individual. Walo sa mga ini, estudyante. Ido napatay kag nagpositibo sa rabies. Si Kim Salinas nakatuto. Napuhag ang mga estudyante kag manunudlo sang Remedios y Vilches San Lorenzo National High School matapos ginapahayag na kagat sang ginapatian ido buang ang 8 ka mga estudyante antes mag-alas 7 kahapon sang aga. Suno sa head teacher sa Bulutuan, una nga nakagat sa sulod sang campus ang 7 ka mga estudyante. Ang isa ka estudyante ang nakagat naman sa gwa sa Bulutuan. Gilayon niya gindala mga ini sa ospital kag ginhatagan sang anti-rabies injection. Bali nga nakat lang siya, masukatayang niya na gani ang estudyante. Kanto niya nakasige lang sa turoy, wala man sa balancer na natakot. Okay. Nakat na din siya. Suno sa text message yung ginpadala sang Municipal Health Officer sa news team. Naghatag sila sang antibiotics kag skin ointment sa mga pasyente pinaagi kay Ma'am Mirna base sa prescription sa hospital. Magluwas sa mga estudyante, isa pa ka persona man ang nakagat sang ido sa barangay Kabungahan. May 2 pagid ka individual nga gin-report nga ginkagat man sang ido sang Lunes. Ini sila ang nadapatan na sang anti-rabies injection. Ang ido ang tigayon nga nadakpan sang kapulisan, BFP kag MDRMO sa barangay Kabungahan kag gin-turnover sa Municipal Agriculture Office. Siguro 1 hour iniha at na corner sa atong ginupay ito sa atong barangay daton. Ayaw ini siya pero may ato doon naghambal. Naghambal siya nga nagsakagi sa put sa balay niya pero ginapakaon-kaon nila.
Suno sa Agriculture Office ang Banwa, nagawaras kag nagalaway-laway ang ido sang gin-turnover sa ila alas 8 sa ngaga. Apang nagluya ini kag napatay pasado alas 11 sa ngaga. Ginpaidalo mini sa test kag ginapahayag nga nagpositibo ini sa rabies. Wala pa sir na permahan, pero may Initial, ma'am. Anong initial ngayon po, ma'am? Na positive din na siya sir, pero wala pa ang initial, official na result tungod na wala pa na permahan sa aton health. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pagpangawat sang lalaki sang bag sang customer sa isa kakalanan sa Iloilo City na hulikam. Cellphone kag cash na taban. Suspect na dakpa na. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Sa kopya sang CCTV video nga nakuha sang biktima, makita ng lalaki nga nakakalo kag nakasuksok sang face mask nga nagatindog sa sulod sang kalanaan sa isa ka mall sa Mandurriao, Iloilo City. Dugay-dugay pa, pasible sini nga ginkuha ang belt bag kag gintago sa ginauyatan nga jacket. Naglakat ang lalaki kag nagkadto sa lamesa sang duha ka lalaki kag babayi. Suno sa tag-iya sang bag nga si Angel, nagakaon sila sang iya pamilya sa lugar kagabi kag wala matalupang dana nga ginkawat ng iya bag. Timingan, ginatuwa lang kami nanay kag may ginatipan kami nga bata. Di wala na natalupangon sa akon nga ang bag ko galihara na kasabit na bala ma'am. Kag sa sobra ka gutom, bala ma'am nalipat na ko. Ang bag ang may unod nga cellphone nga masobra 60,000 pesos ang balor kag 4,000 pesos nga cash. Kung basehan ng CCTV video, posible nga grupo ang mga suspect kag modus nila among pagpangsalisi sa mga biktimahon. Ginano nila ang biktima, so lingaw nila kag kung may tsansa sila amo na pag himo nila sang hindi mayong pagkuha sang bag. Sa follow-up operations, naarasto ang suspect nga ginkilala kay Donnie Machado, 50 anyos sang barangay Sook, Arevalo, nga nag-ako nga nahimo ang pagpangawat. Ginbalik sini ang bag kag mga unod sini apang wala na ang cash. Hindi ko gusto sir, huwag ko na mag-uwan lang ko sir, huwag ko lugay, ang luya, dahil sir kilala na ko nila niya. Sunod sa kapulisan, may mga record na sa pagpangawat si Machado sa mga police station sa syudad. Ginahibalo pa sang kapulisan kung may mga kaopdanan ng suspect. Desidido naman nga magpasaga sang reklamo ang biktima. Ginahulat pa sa news team ang ipagawa nga statement sang management sang Kalan-Ana na tuhoy sa natabo. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental naman, cellphone sang pila ka estudyante sa Himamaylan City nataban sang lalaki nga nagpakuno-kuno maestro. Nakatuto kay Lynn Pedreso. Sa sininga CCTV video nga kuha sa isa ka balay, makita nga nagwa sa kwarto ang lalaki nga naka-blue nga polo kag nakakalo. May suksok man ini nga belt bag. Sunod nga nagwa ang duha ka mga babayi, kaupod ang 3 ka mga lalaki, lunsay menor de edad. Makita nga pareho nga may bit-bit nga cellphone ng mga ini. Kuha ang video sa Barangay 2, Himamaylan City. Suno sa kapulisan, ang lalaki sa video nga una nga nagwa amo ang suspect nga nagtaban sang cellphone sa mga kabataan. Lalasang ako tapos hingan yung mga bataan kay may tuyo siya nga magpaturon namin sa isa kampang sa cellphone gusto sang sa suspect na ipaludan sa sumomotor na ang cellphone sa mga bata. Ginkatingala sang anong ka high school students nga wala na nakabalik ang lalaki. Anom ka mga cellphone ang nataban sang suspect. Padayon pa ini nga ginapangita sang kapulisan. Ang insidente, ginkaalarma sang DepEd NIR. Not a personal weapon. Nagsuksok lang siya, DepEd Unit 1. Pero ining ginsuksok niya is still being currently worn by some of our personnel. It's a copy, the imitation of the uniform that we're using. According sa incident report nga ito na received, which was prepared by our Schools Division Office of Himamaylan City. Nagpaandaman ng DepEd sa publiko nga maghalong sa musini nga modus. Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, ginaduso nga imbestigaran sang Iloilo Sangguniang Panlalawigan ang mga flood control project sa 5th District sang Iloilo.
Ini matapos ginadoptar sang SP ang resolusyon ni Board Member Rolex Suplico nga nagapangayo sang kompleto nga dokumento kag detalye sa DPWH 6 angon sa flood control project sa Quinto Distrito. Suno kay Suplico, naglabot sa masobra 1.8 billion pesos ang ginalokar nga pondo para sa 27 ka flood control projects nga ginpatigayon sa 13 ka kontraktor. 3 ka proyekto sa Ahoy ang gin-inspeksyon ni Suplico nga nagalabot sa 855 million pesos. Ang flood control projects kag seawall protection sa Barangay Barido, Barangay Pili kag Barangay Mangorokoro. Tinutuyo ni Suplico nga mapresentaran tanan nga impormasyon angot sa mga proyekto kag kung paano gingasto ang pondo. Giinsuwisyon naman sang pila ka miyembro sang sanggunian nga i-amend ang resolusyon ni Suplico kag ang tanan na lang nga proyekto sa probinsya ang imbestigaran apang ini ang iya ginbalibaran. Padayon pa nga ginapakigangutan sa news team si DPWH Regional Director Joel Limpenko kaangot sa hingyo sang sanggunian panlalawigan. In the entire country, we're seeing ghost projects, anomalous projects, all arising from flood control projects since July 1, 2022. That's the start of the term of the President. Now, I don't think the 5th District is an exception. Babu sa hugot nga nagapanindugan si San Carlos City Mayor Rene Gustilo nga wala siya sa kilabtanan sa balor 36 million pesos nga flood control projects sa syudad. Ang ini nga mga proyekto madumduman nga gindeklarar sang 3 kanang-kailan nga kontraktor kag ginaligar nga gingamitan pa sa pirma sa alkalde ang mga dokumento. Sunod spokesperson sa LGU, nagahulat na lang sila sa update halin sa NBI Central Office sa resulta sa investigasyon sa pagpameke sang pirma. Handa man kuno ang alkalde nga magdambong pananglitan ipatawag sa Senado ako sa 3 tanan ka flood control projects sa San Carlos City. Wala pa, sir. Because 18 to ang letter ang kay Mayor is wala, it has nothing to do with DPWH, in IR. Ang iya lang is ang falsified documents kag yung forged signature. So we will still wait for NBI's advice. It will shed light and in aid of investigation and legislation, Mayor is willing to appear in it. Mga kapuso, 22 ka Badyaw ang na-rescue sa Task Force Badyaw sa bus terminal sa Arevalo, Iloilo City. Dugang nga 3 ka Badyaw ang na-rescue sa intersection sa Barangay Takasaro. Ang mga Badyaw sa Arevalo ang ginapahayag may hayob-hayob sa Mohon Terminal sunod sa Task Force kag nagapangayo-kayo sa syudad. Sila ang ginpangdala sa Arevalo Police Station agod maedukar tuhoy sa anday o kon anti-mendicancy ordinance. Pagkatapos ini, ginbalik sila sa Oton kung saan sila kuno naghalin. Ini ang pinakadamo nga na-rescue sa Task Force sa bunga tuig. Ginabanta 50 na ang na-rescue nga Badyaw sa bunga 2025. Sa pagsugod sa Burn months, hugton sa Task Force ang ilang monitoring sa mga first towns nga amo ang entry points sa mga Badyaw. Ari ka mo di kay Bermans na dason. Mamaskuha mo lang ko sila. Ang purpose ko lang para ma-aware sila sa aton city ordinance. Ginbawian sang kabuhi ang 19 anyos nga rider nga si alias Melvin. Matapos nakabungko sa railing sa ginamaneho sini nga motorsiklo sa barangay Igkawayan, San Lorenzo, Guimaras. Suno sa kapulisan, madasig ang pagpadalagan sang biktima kag nadulaan sang kontrol sa nagabot na sa kurbada nga bahin sang dalan. Nag-overshoot ini sa railings kag nakaangkon sang patal nga pila sa dugan kag nabali man ang tiil sini. Nakaangkon sa mga pila sa lawas ang Indian National nga si Gurdeep Singh, 36 anyos, sang naaksidente sa barangay Cabugao Sur, Pavia. Suno sa kapulisan, nadulaan sang kontrol ang biktima rason nga nagdiretso ang auto sini sa Center Island. Wala naman sang iban pa nga napilasan sa aksidente. Arestado sa barangay Takuling, Bacolod City si Enrique Dumatol, 34 anyos. Ang lalaki nga ginatudlo ng awat sang power tools nga ginapanagiyahan ni Brian Nunez, 39 anyos. Suno sa biktima, nakapark ang tricycle sini sa atubang sang isa ka eskwelahan sang natukiban sang pila ka mga tao sa palibot ang pagpangawat sa suspect. Gileon nga ginlaga sa mga inang suspect nga hugot nga nagpanginwala sang iya pagpangawat. Preso na ang suspect nga wala naman naghatag sang pahayag. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Balang tayo mga kapuso na tunaw ng low pressure area ang Yara
sa nasidlangan sang pungsod apang may panibago nga napor mga LPA sa West Philippine Sea. Ulihin na siplatan ng LPA sa kalayoon nga 250 kilometers na katungdan sang Dagupan City, Pangasinan. Sunod sa pag-asa, yara sa medium o kun moderate ang syansa sini nga mga bagyo sa masunod nga 24 oras. Apang posible magwa man inigilayon karon sa gabi di gani buwas. Magluwas sa LPA, may nagaluntad man nga habagat kaga magapaulan sa gihapon sa pinakabahin sang pungsod kadungan sang localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng lapta-laptang ulan sa Western Visayas ug Negros Island region. Mabasog ang ulan sa pinakaprobinsya ganing manginhanda sa gihapon sa baha ukon sa landslide. Mga kapuso, 7 ka tuig na nga nagahatag sang mapuslanon nga balita kag impormasyon ang GMA Regional TV 1 Western Visayas sa mga taga-Panay kag Negros. Ang nagligad nga 7 ka tuig aton handurawon sa pagtutok ni John Sala. Sa sulod sang 7 ka tuig nangin palaagyan ng One Western Visayas, agud masulbar ang nagkadahinlain nga mga problema kag reklamo sa komunidad. Mga nagapanguna nga mga isyu kag mapuslanon nga istorya gitutukan sang programa bilang kabahin sang misyon nga paghatag pagtamod sa mga lokal nga balita bangod local news matters. Halin sa problema sa barangay kag komunidad nga nahatagan solusyon pinaagi sa Balita Barangay tubtob sa mga istorya sang inspirasyon nga nahatagan sentro pinaagi sa Kapuso Lodi, Spread Kindness kag Bay ng Bayan. Gitutukan man sang news team ang mga mainit kag maaksyon nga police stories kag follow-ups. 4 ka eleksyon ang gitutukan sang One Western Visayas pinagi sa intensibo nga eleksyon coverage. Bagyo man ukon pandemya, wala na paslawan ang programa nga magdulong sang impormasyon kag mga balita. Happy anniversary, One Western Visayas, salindri sa amon sa Barangay Pandak, Barangay Council. Sa inyong organisasyon, madamo nga salamat sa pagbulig permi sa amon. Sa inyo pagselebrar sa inyong anibersaryo, One Western Visayas. Kami nagapasalamat gid sa tanang ation kag tiyempo nga inyo ginhatag nga bulig diri sa amon barangay. Nangin palaagyan man ang programa, agud mahatagan igtalupangod ang inisyatibo sang maestro nga si Sir RG Caro sang Kalinog, Iloilo nga nagabulig top na sa pag-untat sa pag-eskwela sa mga estudyante sa Barangay Binulusan, Pequeño, Kalinog. On behalf of Binulusan Pequeño National High School family, I would like to thank One Western Visayas for the opportunity to share our humble stories. Sa mga masunod pa nga tinuig, padayon nga tampad kag masaligan ang GMA Regional TV 1 Western Visayas sa pagdulong sang matudtuod nga balita kag impormasyon. Upod kay Hans Di Sharto, John Sala, One Western Visayas. Happy anniversary mga puso! Ari na ang mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa piyak sa maayong intensyon ni Tera, may malaing gihapon nga plano matao batok sa iya. Subong nga may suhol na sa makatudlo o kung may suhol na sa makatudlo sa iya, madakpa na bala si Tera? Mapati na bala siya kay Perena nga mag-upod na lang. Sa Encantadia, bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, hindi lang mga atleta o kung mga tao ang pwede makaupod sa fun run, kundi deserve man sang kasapatan. Sa Bacolod City, masobra 1,000 ka fur parents kaupod ang ila fur babies na napasakop sa Athlete Run Protection Run. Wala na paperde syempre ang pila ka ido nga naka-costume kag naga-enjoy samtang nagadalagan. Hindi lang paglabo sa finish line ang goal sa mga napasakop kundi mahatagan man sang second chance ang mga ido nga nakasurvive matapos ma-rescue. Isa na diri si TikTok nga magluwas nga naga-glow up na, naka-recover na matapos maigos ang Indian target sa Murcia. Ang natipon nga pondo sa fun run gamiton sa pagbulig sa mga na-rescue nga kasapatan. Ayos gid na mga nga inisyatibo. Ngani kapuso kon kamo may mga istorya nga pinasahi, makahatag good vibes o kon makalilingaw, makuhaan sa informasyon kag pagtulunan. Ipakigbahin ng mga istorya nga ayos gid. Mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.